Kumpirmadong wala na sa bansa ang ilang helicopter at private plane ni dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan pa raw nakalabas ng bansa ang mga air asset ni Co? Naku, Jiggy, Agosto at Setyembre pa lang ay wala na sa Pilipinas ito. Tatlong air assets na ito na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay lumipad ang dalawang Agusta Westland helicopter noong August 20 at September 11. At sa ngayon ay nandoon na yan sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Habang ang isang aircraft naman, itong Gulfstream aircraft, ay nasa Singapore at umalis noong August 16 pa. Kabilang ang tatlong yan sa mga 11 air assets na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso na inuugnay sa mga kumpanyang pag-aari umano nitong si Zaldico. Kung matatandaan ay Setyembre nang inirekomenda ng NBI sa Anti-Money Laundering Council yung pag-freeze ng mga assets na ito. Sa ngayon ay kumakala pa ng impormasyon ng CAAP kung sino-sino nga ba ang sakay ng mga air assets ito nang lumabas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order ang AMLA. Wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang kagandahan is kahit na wala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibebenta. Yun naman ang importante. Jiggy, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga sa pag-freeze itong mga air assets nito at yung tinatawag nating restitution o yung pagbabalik ng perang mga sangkot sa flood control scam sa Kabanang Bayan. Jiggy. At Gerard, sa ibang usapin, may sinumitin na raw na listahan ng mga contractor ng DPWH sa COMELEC. Ito ba yung mga nagbigay ng donasyon sa mga politiko ng eleksyon? Jiggy, certification ito ng 27 contractors ng DPWH na umani nagbigay ng donasyon sa iba't iba mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ay maglalabas sila ng show cause order para pagpaliwanagin itong mga contractor na ito. Kabilang sa listahan na yan, Jiggy, ang Centerway Construction and Development Incorporated na pinamumunuan ni Lawrence Lubiano na umani nagbigay ng donasyon kay Senator Cheese Escudero. Sa ilalim ng Omnibus Election Code ay bawal magbigay ng donasyon sa kampanya ng mga kandidato ang sino mang kumpanya na may kontrata sa pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Katapos po na mapasagot natin yung 27 na yan, ay pasasagutin naman po natin. Yun naman po mga kandidato na nabigyan, tumanggap mula po doon sa 27 na kontratista. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.